Hello po mga ka-recap at maligayang pagbabalik. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Simulan na po natin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay bumalik na si Jonghyuk sa paaralan at ang focus niya naman ngayon ay ang judo team. Pumunta siya kay Coach Shin at ipinaalam na tapos na niyang gawin ang translation ng documents para sa exercise nila. Natuwa at excited naman si Coach Shin dahil magagamit na nila. Ang mga data na ito ay galing sa NFL, medyo natagalan si Jonghyuk sa pag-translate dahil sa exam at sa mga pangyayari. Nalito si Coach Shin sa isang exercise na nasa document. Ito ang tinatawag na arm walking. Tinanong niya si Jonghyuk kung ano ang explanation nitong exercise na ito. Ito ay para lumakas ang upper body at ang arms ng isang judo player. Ang isa naman ay ang burpee test. Ang 50 repetition nito ay sapat na para hinggilan ng isang tao na hindi sanay sa ganito. Maganda ito para sa pag-burn ng mga calories at pag-build ng muscle. Sinabi ni Coach Shin na pwede agad ito ma-implement sa kanilang training dahil simple lang kaya susubukan nila ito kaagad. Pumasok na nga sila sa dojo at pinasettle na ito ni Coach Shin. Binati naman nila si Coach Shin. Inanunsyo ni Coach na may idaragdag silang 2 exercise sa kanilang training. At tinawag niya si Jonghyuk para mag-demonstrate. Hindi naman makapaniwala ang iba dahil ang pinakabata sa team ay ang maglilid sa kanila sa exercise. Nagtataka sila kung ano ang exercise na gagawin nila dahil gayon na lang ang pagwa-warm up ni Jonghyuk. Sa isip ni Jonghyuk ay okay lang naman sa kanya kung siya lang ang nakakaalam ng mga workouts na ituturo pa lang niya. Pero mas gusto nito na maibahagi sa iba para ang mga seniors nila ay mag-improve din. Sa ganitong paraan ay mapapataas nila ang antas ng judo sa Korea. Nagsimula nang gawin ni Jonghyuk ang exercise. Ang unang position ay para siyang gumagapang, pagkatapos ay isang paa at isang kamay naman ang itataas. Medyo komplikado ito para sa mga nanunood sa kanya. Nag-uusap ang iba at sinasabi na mukhang hindi nila kakayanin na magtagal sa ganyang position. Sa isip ni Jonghyuk ay mas madali ito ngayong gawin. Siguro dahil sa bata pa ang katawan nito. Kailangan lang nasa tamang bilis at sabayan lang ng tamang paghinga. Natapos na ni Jonghyuk ang pag-demonstrate ng exercise. Sinabi ni Coach Shin na kakaiba ito sa mga ginagawa nila dati pero inaasahan niya na magagaya at mapapractice ito ng iba. Pero madami ang nagre-reklamo dahil sa tingin nila ay hindi nila ito kayang gawin. Sinabi naman ng coach na puro tahol lang pala ang iba at walang kagat. Tinawag niya ang team captain at sinabihang marami pa daw bagong exercise na ay dadagdag kaya aralin nilang lahat ito bago ang training camp. Sa isip ni Jonghyuk ay siguro galit ang mga kasama niya ngayon sa kanya pero pasasalamatan daw nila ito sa huli. Nagsimula na nga silang mag-exercise at pagkalipas ng 3 oras, ang judo club ay bumagsak lahat dahil sa pagod. Ngayon lang daw ito ulit nakita ni Coach Shin na nakahandusay sa sahig dahil sa training. Sabi naman ni Coach Park ay mukhang epektibo ang exercises pero paano niya daw ito mamasahiin lahat? Sinabi naman ni Coach Shin na huwag itong mag-alala dahil kilala naman nila ang mga bata. Masasanay din sila sa ganitong training. Kukuha din ito ng private na massage team pero kapos pa sila sa budget kaya tiisin lang muna nila. Nagpaalam na si Coach at sinabi na dito na muna magtatapos ang training nila. Lumapit naman ang team captain kay Jonghyuk at nagpasalamat ito sa kanya. Alam niya na pinaghirapan ni Jonghyuk na ma-translate ang training program para magamit ito bago magsimula ang training camp. Ang pangalan ng captain nila ay si Seol Dongdek. Siya ang klase na player na kahit anong kompetisyon ng salihan ay siguradong may medalyang pinapanalo. Second year high school pa lang daw ito ay marami nang nag-scout sa kanya at nagbigay ng offer sa college pero nanatili itong mapagkumbaba. Sinabihan niya si Jonghyuk na kahit first year pa lang siya ay malaki ang pag-asa nito na makasama sa regular lineup kaya ipagpatuloy lang daw nito ang pagsisikap sa pag-ensayo. Umalis na ang captain at nagpaalam kay Jonghyuk. Ngayon lang din naalala ni Jonghyuk ang tungkol sa pagiging regular. Ang regular player ay ang mga elite members ng judo club na pinapadala kapag may mga major na kompetisyon. Ang pagpili ng regular team members ay nangyayari sa summer at winter training camps. Merong 50 miyembro ang judo team at 5 lang ang pwedeng masama sa regular lineup. Pero maliban sa 5 ay mayroon pang pinipili para maging backup. Pero wala sa plano ni Jonghyuk ang maging backup.
Ang goal ni Jonghyuk ay maging regular member kaya sa isip nito ay mas pag-iigihan niya pa. Sumunod na araw ay ang simula na ng training camp nila. Naghahanda na si Jonghyuk at pinaalahanan naman siya ng nanay niya na nag-aalala, pero sinabi lang ni Jonghyuk na magiging okay lang ito at ang mas inaalala niya pa ang nanay niya dahil sa init ng panahon ngayon at patuloy itong nagtitinda ng kimbap. Sinabi rin ng nanay nito na sanay na siya at mag-focus lang ito sa training. Habang papaalis si Jonghyuk ay naisip nito na parang kailan lang nang siya ay bumalik sa nakaraan niya. Mukhang nasasanay na siya sa bagong buhay na ibinigay sa kanya. Sa isip niya ay kailangan niyang ibahin ang daan na tatahakin para hindi na ulit mangyari ang masasamang incident sa nakaraan niya. Sa paaralan naman ay makikita si Coach Park na may kausap sa telepono. Sinasabi nito sa kausap na wala dapat itong ipag-alala dahil ang anak niya ay ang ace ng second-year students, si Sun-go. Mukhang isang magulang ang kausap ni Coach Park. Sinisigurado ni Coach Park sa magulang na siguradong makakapasok ang anak nila. Pagkatapos mag-usap ang dalawa ay tiningnan ni Coach Park si Jonghyuk. Sa isip nito, ang pinakamalaking issue lang ay kung makapasok si Jonghyuk sa regular lineup. Bakit hindi na lang ito mag-focus sa pag-aaral dahil matalino naman ito, bakit kailangan pang galingan nito sa judo? Ito ang mga tumatakbo sa isip ni Coach Park. Kung gusto niya papasukan sa regular si Sun-go ay meron itong dapat gawin kay Jonghyuk bago pa ang selection. Pinaakyat na ni Coach Park ang mga bata sa bus at aalis na ang mga ito. Excited na si Jonghyuk. Isa lang ang goal niya at ito ay makapasok sa regular lineup. Habang bumabiyahe ay nakikinig lang sa recorder si Jonghyuk, habang ang iba naman ay manghang-mangha sa dagat na nakikita nila. Ang iba naman ay nagpaplano na uminom mamayang gabi. Niyaya ni Sun-go na uminom si Jonghyuk. Total siya naman daw ang ace ng mga freshmen kaya dapat lang sumali ito at pero nagpasalamat at tinanggihan lang ito ni Jonghyuk. Nainis naman si Sun-go sa kanya at sinabing killjoy daw ito. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating na sila sa kanilang dormitory kung saan mananatili sila dito ng isang buwan. Inutusan na sila ni Assistant Coach Park na dalhin na ang kanilang mga gamit. Bigla naman na may dumating pang isang bus. Nagulat sila nang makita kung sino-sino ang mga bumababa. Ito ay puro mga babae galing sa volleyball team na magkakaroon din ng training camp. Naisip ni Coach Shin na sa ganitong edad talaga nagsisimulang magka-interest ang mga lalaki sa mga ganitong bagay. Kaya sinigawan niya ang mga ito para matauhan. Kailangan na nilang magmadali. Pagkatapos nilang magbihis ay kailangan nila sundan ang daan patungo sa dagat at kailangan nilang tumakbo. Sila Coach Shin naman ay mauuna na sa dagat dahil maghahanda sila ng mga gagamitin sa exercise pagdating doon. Pagkapaos ng 5 minuto ay nagsimula na nga sila ni Jonghyuk na maghanda. Iniisip ni Jonghyuk na seseryosohin na niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay nauna nga si Jonghyuk makarating sa tabi ng dagat. Sinabi ni Coach Shin na malaki na talaga ang pinag-iba ni Jonghyuk. Dati ay isang musclehead lang ito pero ngayon ay nag-improve ang stamina nito at endurance. Pagdating ni Jonghyuk ay napansin niya agad ang mga nakahandang wrist weights o pampabigat sa kamay. Mukhang pinaghandaan nga nila ni Coach ang training camp. Nasa 5 kilo ang bigat nito. Pangalawang dumating ay ang team captain nila, sobrang pagod daw ito at parang mapapamura na. Sinabihan niya si Jonghyuk na parang mas tumaas ang stamina nito. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating din si Sun-go. Mukhang naiinis ito kay Jonghyuk. Nang dumating na ang lahat ay tinawag na sila ni Coach Shin. Nandyan din pala ang mga alumni ng judo team para tumulong sa training nila. Pinasuot na sa kanila ang wrist weights, nang sinuot na nila ito ay nag-proceed na sila sa walking arm position. Katulad sa pinakita ni Jonghyuk sa kanila. Seryoso dito si Jonghyuk at sumasabay naman ang mga kasama nito. Pagkatapos naman ng aerobics training ay nag-proceed na sila sa muscle training. Nagdala si coach ng plates at bars para dito. Nakikita pa lang ito ng iba ay parang nag-aalangan na sila dahil mukhang mahirap na training ang gagawin nila. Namangha naman si Jonghyuk dahil nag-awan ng paraan nila Coach Shin na makakuha ng mga ganitong equipment. Hanggang sa ngayon ay nakafocus lang ang judo team sa bodyweights exercise. Ito yata ang unang pagkakataon na gagamit ang team ng equipment sa training nila. Mukhang maninabago ang iba sa paggamit ng equipment, bigla naman tinawag ni Coach Shin si Jonghyuk para sa demonstration.
Sinabihan siya ni Coach Shin na mukhang may experience na naman siya dito kaya siya na ang bahala mag-demonstrate paano gawin ang exercise. Naisip ni Jonghyuk na matagal na bago siya ulit nakabuhat ng mga bakal. Na-miss niya ito. Kapag ginawa niya ang training na ito sa ganito kabatang katawan ay siguradong maganda ang kahihinatnan nito. Marami daang mga athlete na takot din sa pag-training ng ganito dahil sa posibilidad ng injury. Katawan ang puhunan ng mga atleta kaya dapat ay pakitaan niya ito ng safe at reliable na halimbawa. Sinimulan na ni Jonghyuk mag-squat. Habang ginagawa ang exercise ay napansin ni Jonghyuk na makhan magaan ang weights. Binaba ni Jonghyuk ang barbell at kumuha ng dagdag na plates. Tinanong ni Coach Shin si Jonghyuk kung ano ang ginagawa nito. Kapag dinagdagan nito ang bigat ay baka masira ang mga tuhod nito. Pinipigilan ni Coach Shin si Jonghyuk na pabigatin pa ito at tama na daw ang kalahati sa timbang nito na bigat. Nakita ito ni Assistant Coach Park at nakita niya itong opportunity. Sinabi ni Coach Park na hayaan lang si Jonghyuk dahil mukhang kaya niya naman ito. Iniisip ni Coach Park na hayaan lang nila gawin ito ni Jonghyuk para kapag nagkamali ito ay mapahiya siya sa iba at isa pa. Kapag na-injury siya ay siguradong hindi ito makakasama sa regular lineup. Kaya mas kinumbinsi niya si Jonghyuk na magbuhat pa ng mas mabigat. Napansin ni Jonghyuk na mukhang pinuprovoke siya ni Coach Park. Pero laking gulat nilang lahat sa lakas ni Jonghyuk. Nabuhat niya ito ng walang kahirap-hirap. Pati si Coach Park ay hindi rin makapaniwala kung ano ang nakikshi niya. Natuwa naman si Coach Shin at biniro si Jonghyuk na baka sumali na ito sa weightlifting imbis na sa judo. Sinigurado naman ni Jonghyuk na judo lang ang focus niya. Hiningi din ng coach niya ang tulong niya para gabayan ang mga kasama sa paggamit ng equipment na masaya namang tinanggap ni Jonghyuk. Pati ang mga alumni ay tutulong din sa training nila. Habang nasa training ay mukhang suki si Jonghyuk na pagtanungan ng mga kasama. Malaki ang tiwala ng mga kasama niya sa kanya kaya kahit simpleng mga galaw ay tinatanong nila kay Jonghyuk. Lumapit din si Jonghyuk kay Sungo para alalayan pero ikinagalit lang ito ni Sungo. Mataas ang pride niya at ayaw magpaturo lalo na kapag galing ito kay Jonghyuk. Nagtaka ka si Jonghyuk bakit hindi maganda ang ipinapakita ni Sungo at Coach Park sa kanya. Hindi na lang nito pinansin ni Jonghyuk at pumunta na sa ibang mga kasama para mag-guide. Si Sungo naman ay bigla namang lumapit kay Coach Park. Tinanong niya si Coach Park kung wala daw ba itong gagawin. Sinaway siya ni Coach Park at sinabing hinaan nito ang boses at baka may makarinig sa kanya. Sinigurado ni Coach Park kay Sungo na makakapasok siya sa regular lineup at hindi si Jonghyuk dahil freshman pa lang ito. Kaya mag-focus lang daw ito sa training, ipinagkatiwala naman ito ni Sungo kay Coach Park. Napansin naman ni Jonghyuk na mukhang sikretong nag-uusap si Coach Park at Sungo at parang may binabalak ang dalawang ito. Mukhang siya ang target ng dalawa dahil pareho itong hindi maganda ang pinapakita sa kanya. Si Coach Park naman ay sikretong nagagalit na dahil alam niya na malalampasan talaga ni Jonghyuk si Sungo at mas asama sa regular lineup. Nag-iisip na ito kung ano pa ang magagawa niya para mapigilan si Jonghyuk. Ano pa kaya ang kayang gawin ni Coach Park para lang mapigilan si Jonghyuk? Pagkatapos ng 15 na araw, ramdam na ng mga trainees ang epekto ng training. Habang kumakain ay sinabi ng isa na kalahating buwan na ang nakalipas pero parang hindi niya pa rin malagyan ng lakas ang kanyang mga kamay. Ang isa naman ay mas malala pa daw dahil hindi nila makita ang mga babae sa kabilang dorm. Pero parang mas maayos kontento sila ngayon dahil parang totoo na ang kanilang exercise hindi katulad ng nakaraang taon. Narinig ito ni Sungo at nagalit bigla. Sa tingin daw ba ng mga ito na ang pagbubuhat ng mga bakal ay makakatulong sa actual na laban? Kailangan ay sparring. Nagsasayang lang sila ng oras. Kalahating buwan na ang nakalipas pero hindi pa sila nag-spa-sparring. Sa isip ni Sungo ay di na ito makapaghintay. Ang tagal ni Coach Park gumawa ng paraan. Ano kaya ang pinaplano nito? Sa kabilang mesa ay nandoon si Coach Shin, Coach Park, Jonghyuk at iba pang team members. Biglang nagsalita si Coach Shin at sinabihan si Jonghyuk na mukhang mas gumagaling ito. Sinabi naman ni Jonghyuk na dahil ito sa training environment na inihanda ng mga coaches. Naiinis na si Coach Park dahil puro Jonghyuk daw ang bukang bibig ni Coach Shin. Napabuntong hininga na lang ito at kumain. Pero nang nagkatinginan sila ni Sungo ay bigla itong nagulat dahil may sinasabi si Sungo sa kanya. Napansin ito ni Jonghyuk.
Sa nakaraang mga araw ay napagtanto niya na si Coach Park, Sun-go at 10 miyembro ng team na iba ang traitor sa kanya. 150 ito ng buong judo team. Napansin din ni Jong Hyuk na mukhang palagi siyang binabantayan siya ni Coach Park sa bawat kilos niya. Mukhang totoo nga ang mga haka-haka na tumatanggap ng pera si Coach Park galing sa mga magulang. Kapag ito ay napatunayan, maaaring ikasira ito ng buong judo team. At kapag hindi ito maayos at matuunan ng pansin ay maaaring hindi na makasali sa mga judo tournament ang paaralan nila. Kung magpapaubaya siya sa regular lineup na pangarap niya ay maiiwasan ang gulo, pero ito ang bagay na hindi niya pwedeng bitawan. Kailangan niya maging regular. Habang bumibili ng maiinom ay dumating naman ang grupo ni Sun-go. Nakita niya si Jong Hyuk na tahimik na umiinom pero naiinis siya dito. Nilapitan niya ito at tangkang banggain. Pinigilan siya ng mga kasama niya pero di ito nagpaawat. Bigla niyang binangga si Jong Hyuk. Pero sa hindi inaasahan ay siya pa ang bumagsak. Magpapang-abot kaya ang dalawa? Abangan natin yan sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap and please don't forget to like our videos and subscribe to our channel. Ingat po!